Hello, magandang umaga ng Sabado, April 12, 2025. Ngayon ay itatry ulit natin tignan ang DFA website kung ano nang nangyari. But honestly, I don't intend to check yung ginawa natin kahapon kasi hindi na rin siya talaga active. So, sasabihin niya sa inyo na nag-expire na yung page. Yeah, ibabalik kayo dito sa page na yan. At saka sabi kasi, di ba kahapon, na every 9 a.m. ng Mondays to Fridays, nag-o-open yung slots. So, isashare ko lang sa inyo ang ginawa ko kahapon na steps. So, tumawag ako sa DFA Asiana, ako na Oceana nung una. DFA Asiana, so tumawag ako dyan. At luckily nakakausap ako ng isang mabait na Pilipino na nandyan. At sinabi niya, ma'am, hindi na po talaga kami nag-accept ng walk-ins at ng reservation through phone. So online na po lahat. So sinabi ko sa kanya na, pero sir, hindi rin po talaga kami makakuha ng slot dun sa online. So ang sabi lang niya, pasensya na po, try lang po kayo ng try. So parang gusto ko sabihin, so everyday po ba kami magta-try, sir? Pero syempre hindi na ako nakipag-argue or hindi ko na lang nilabas yung frustration ko sa kanya. Kasi syempre hindi naman tama yun. But anyway, pwede pa rin naman mag-walk-in para sa mga buntis, sa mga seniors, PWDs. So, pwede pa rin kayo mag-walk-in. But for normal people, hindi na po pwede. At ang ginawa ko rin kahapon ay nag-email ako sa mga to. So, dito 1, 2, 3, 4 na office. So, kung kayo naman ay nasa Cagayan de Oro or Cebu, Davao, try nyo rin mag-email sa kanila or tawagin yung office. But, I don't think you will get different responses. So ipapakita ko ngayon dito yung nakuha kong reply from dun sa isang DFA office. Ayan, sinasabi niya na hindi na talaga pwede ang walk-ins at talagang online lang talaga yung pwedeng paraan para makakuha ng appointment for apostille. So ayan, sumagot naman kaagad, but I don't think tao yan, baka auto-reply. So I'm not really sure. At ito naman, after a few hours, na-receive ko from another DFA office, isa ng tip sa ating lahat na magbubukas ang May 1 to 16, 2025 slots. So, kung titignan natin ngayon ay April pa lang. April 12, 2025. Ubus na siguro yung slots for the whole April of 2025. So, dapat abangan natin yung May 1 to 16 na slots. So, hindi ko alam kung paano namin to gagawin dahil ang kailangan ng boss ko ay ASAP para ma-apostil yung kanyang dokumento. Pero, ayun nga, base naman sa email na to, wala talaga. Hindi talaga mag-open ang kanilang slots for apostille appointment by May 1 to 16 pa. Explore natin itong DFA na website. So ayan, book online appointment, apostille verification, etc. etc. Pwede nyong i-check yung website na to know more about DFA, lalong-lalo sa mga kababayan nating OFWs. At ayun na nga, ang worry ko dito is paano kung isa kang normal na Pilipino na wala namang pambayad para mag-hire ng law firm na merong consular services. So paano ka mag-book ng mga ganitong bagay sa DFA? Honestly, I'm not really sure how. I would just also want to share with you isang naming option because this is for my boss was to hire kumbaga a law firm na may ganitong legal services. So I'm fortunate enough to talk to somebody from a law firm at diniscuss namin isa-isa kung ano yung options namin. Ang nakakalungkot lang malaman is ang way lang din for them is to book an online appointment. So yung services or yung babayaran nga na services nung aking boss sa kanila sa consular paralegal, so basically merong isang staff
paralegal na mag-a-assist sa paggawa ng mga bagay na ito. So, ang nakakalungkot lang is wala din talaga silang way to schedule a DFA appointment online but to the website pa din. Hindi sila makakadirect sa DFA kahit nabayaran mo pa sila kasi wala rin sila yung way to do it. So, yun yung nakakalungkot. Kasi wala rin pala silang way para gawin yon or para magpa-schedule. Kasi sila din mismo nahihirapan nga daw na magpa-appointment sa DFA. Ang kagandahan lang kapag magbabayad ka ng services ng isang law firm is pwede hindi ka na mag-appear personal sa DFA office pag magpapa-apostil ka. Ang mangyayari is law firm, sila yung mag-apply for you online. Sasabihin nila doon sa online application na sila yung representative. So may SPA na lang kayo na pipirmahan para kumbaga sila na ngayon mag-represent sa inyo. So makakapunta sila dyan sa appointment set nila sa DFA on your behalf at ma-apostil yung dokumento. Pag napunta ka dyan sa DFA para magpa-apostil, hindi mo makukuha kaagad yung dokumento. So, makukuha mo yon kung expedite yung binayaran mo, makukuha mo yan in 4 working days at kung regular naman 7 working days. So, yun lang. Gusto ko lang din ma-share sa inyo na ayun, hanggang ngayon, wala pa rin kami kuhang schedule. So, ang napag-meetingan namin nung paralegal ay meron silang service agreement na isesend sa client. Kailangan mag-agree client kung agree siya doon sa services na ibibigay nila at doon sa fees. So after ma-sign yung service agreement, magbibigay siya ng down payment and ayun, mag-uumpisa na yung proseso. So doon pa lang mag-uumpisa na magbubook sila ng appointment, tapos ayun, papapirma sila ng SPA at i-represent nila yung client doon sa DFA for the apostille services. I'm not really sure how much is this kind of services from them kasi wala pa yung service agreement hinihintay namin from them. So likely that will come Monday and then yun, mag-uumpisa na yung proseso. So ang worry ko is kasi sila din mismo hindi makapag-book ng online appointment kasi yun din yung problema nila, like paulit-ulit na hindi nakakuha ng slot, sasabihin magna 9 AM na mag-open but hindi. So ayun lang, I will update you kung anong mga mangyayari sa sa online application appointment dito sa DFA na website. At ayun, if meron kayong ibang way to do it, please also let me know. Mag-comment kayo dyan sa aming comment section. Magtulungan tayo. Kasi hindi pa rin nasasagot yung aking tanong na paano nga kung normal kang Pilipino at wala ka namang pambayad sa law firm para gawin ang mga bagay na to para sa'yo. So anong gagawin mo? 'Di ba? At hindi ka naman buntis, hindi ka naman PWD, hindi ka naman senior citizen at kailangan mo talaga magpa-apostil ng mga dokumento mo. So anong gagawin mo? 'Di ba? So sana masagot natin 'yan. Tuloy-tuloy natin itong vlog na to. So kasi sana may matulungan tayo. At yun lang, maraming salamat. Sana ay masarap ang inyong ulam. Ulam talaga kasi nag-iisip na ako kung anong uulamin ngayong araw. God bless you all. Bye!